buksan na natin, tignan natin kung goods ba yung laman ng isang 10 ampere rating na MCB. So ito na, buksan natin. Ayan, so magandang araw sa atin lahat mga idol, no? At sa ating mga solid na manonood at mga gustong matuto. Okay, so shout out sa ating mga solid na subscribers, solid na mga manonood. So ito, mabilisang explanation lang tayo dito mga idol, na pasensya na kayo at medyo hindi tayo nakakapag-upload ngayon dahil medyo busy. So ito, meron nga kasi tayong nakita nung nakaraang araw mga idol dun sa isang solar group kung saan may nag-post at nagtatanong yung ating ka-DIY at tinatanong niya mga idol kung fake ba yung kanyang MCCB or MCB, no? Gagaya nito MCB. So marami rin kasing mga nag-comment na okay lang, ganito, ganyan. So medyo nagkakaroon ng lituhan lalo na kung isang thread or isang post yung ating nakita or nadaanan mga idol is maraming malilito, no? So ang katanungan kasi dito kung fake ba yung kanyang MCB at kung makikita natin dito sa picture ng kanyang post mga idol ay eto yung kanyang post. And then may nag-comment mga idol na ang sabi niya is normal lang daw or okay lang kung ang rating is 10 to 20 ampere. So medyo nagulat ako mga idol, no? Kasi marami nakakabasa ng ganitong comment kasi lalong-lalo na naka-public at iisipin ng karamihan is okay lang. So kaya ito yung video natin ngayon. So kung nakikita nyo, napapanood nyo, meron tayong 10 ampere na circuit breaker or MCB, kagaya ng nag-comment na kung 10 to 20 ampere na rating ng MCB is okay lang na ganun yung itsura ng kanyang MCB. So para sa akin mga idol, gusto kong gawan to ng video para makita nyo lahat kung anong laman ng isang 10 ampere rating na circuit breaker. Kung okay lang ba yung ganong klaseng laman ng MCB. Okay, so simulan na natin. So ito yung circuit breaker na isasakripisyo natin, no, para sa larangan ng kaalaman. So para sa inyo. So syempre tinakpan ko muna yung kanyang brand. So at i-reveal natin mamaya. Okay, so buksan na natin, tignan natin kung goods ba yung laman ng isang 10 ampere rating na MCB. Kaya nga pala yung gamit natin, syempre Nanwe. Matagal na to, brushless mga idol. Okay, so buksan natin, makikita natin kung anong laman mga idol. So dito magkakaalaman, no, kung okay lang ba na ganun yung laman ng inyong mga circuit breaker. So awareness ito mga bibili ng mga circuit breaker. Tanggalin muna natin itong lagay dito. Yan. So the moment of truth na ito mga idol, Dali. Hindi pwedeng may reveal yung kanyang brand hanggat hindi natin nakikita yung kanyang laman. Okay. So, eto na. Buksan natin. So, ang laman ng isang legit na 10 ampere na circuit breaker. So, eto na. Buksan natin. Oh, di ba? Oh, see? 10 ampere yan, mga idol, na circuit breaker. So, ito dapat, mga idol, yung nilalaman ng ating MCB na siyang tinatawag na protection device sa ating mga solar setup or kung ano mang mga electronics na kailangang lagyan ng mga MCB or miniature circuit
breaker. Ito dapat mga idol, hindi lang wire dapat na nakalagay from point A to point B na kapag in-off mo is kakalas na kagad sa contact. So hindi ganoon na parang fuse na ang labas. Ganito dapat ang laman ng binibili nating mga circuit breaker. Kaya lagi akong naglalagay mga idol ng mga link kung ano mga circuit breaker na ginagamit ko, kasi alam kong kailangan nyo rin, alam kong naghahanap din kayo, kaya nilalagay ko dyan mga idol yung link ng mga devices na ginagamit ko. Although medyo mahal, pero ganun talaga. Sabi nga nila, you get what you pay for. Kesa naman bibili kayo mga idol ng MCB na napakamura, kung hindi nyo naman alam kung gagana ba nga talaga or gagawin niya nga ba talaga yung purpose niya sa inyong solar setup. Kaya maraming nagsasabi na yung mga nabibili na lang mga circuit breaker is hindi nagtitrip or sunog na yung wire, hindi pa nagtrip yung circuit breaker kahit tama naman yung rating na ginamit nilang wire. So malamang sa hindi nagtrip mga idol dahil kung wire lang or kung tanso lang na ganito yung nakakabit from point A to point B, siguro aantayin niya pang malusaw, maputol yung wire sa sobrang init bago maputol yung connection. Paano kung sunog na yung housing dahil sa pagkasunog or pagkalusaw ng kanyang wire? So napakadelikado. Kaya ako ginawa ang video na ito, nagsakripisyo tayo ng MCB na 10 ampere na rating para makita nyo yung talagang laman ng ating MCB. Kasi sa mga may idea na dyan, alam nyo na mga idol, no? Pero itong video na ito kasi is para sa ating mga nag-DIY na nagpra-practice pa lang. So alam kong marami pang hindi nakakaalam nito. So nilalawakan lang natin yung ating video para sa lahat ng mga makakadaan dito sa video na ito, no. Ngayon mga idol, nandito na rin lang tayo, no. So i-explain na rin lang natin kung ano yung mga importanteng parte ng mga circuit breaker or MCB, kung bakit tinawag na circuit breaker safety device. So ito hindi lang to mga design lang mga idol, may mga silbi ito. So ito yung binili nyo talaga na magpro-protect sa inyong electronic devices or sa inyong mga solar setup. So tatlo lang naman mga idol ang importanteng may explain natin dito sa laman ng mga circuit breaker. Unang-una, ito. Sa isang circuit breaker, meron dapat itong parang tanso na ito na nakaroll. So ang pangalan nito or ang tawag dito mga idol is electromagnetic coil. So para saan bang electronic magnetic coil? So ito mga idol ay ang silbi nito para sa short circuit protection. Kapag sobrang taas o sobrang lakas ng current or ng amperyahe na dumaan, kung nag-over sa 10 ampere na rating niya, is matitrigger ito. So dito siya nagtitrip. So for example, ganito. I-ano muna natin. I-engage muna natin. Ayan, so naka-on yan. Nakadikit yung mga contact. Ngayon, ganito siya. Dahil nga electromagnetic coil siya. So kapag nagkaroon ng init, uminit yung connection, yung wire or yung copper, so dahan-dahan tong tutulak pababa. So nakikita nyo ito, mga idol. Ayan. So nakasuksok yan dito. So kapag uminit ito, dahan-dahang bababa ito. Dahan-dahang bababa. Ayan. So mag-trip siya. Ganyan yan. Hindi yan magti-trip mga idol kapag hindi nag-over current yung inyong MCB, no? Okay. So pangalawa, itong arc chamber. Napaka-importante nito. So ito yung lagayan kung saan kapag nagkaroon ng arcing mga idol, dito pinapatay or hinihiwa-hiwala yung electrical arc para magkaroon ng iwas sunog, no? So ito yung trabaho niya. Makikita nyo may connection siya dito. Ayan, arc chamber ang tawag dito.
Ikatlo, itong kanyang bimetal. Ito, bimetal. So, meron pa yan. Ito naman para sa overload protection. Ito mga idol, kapag ka uminit at masyadong mainit na, no? So parang secondary na lang to. Secondary protection nitong electromagnetic coil. Kapag ka uminit na masyado, so bumabaluktot to. Gumaganyan yan. Nag-a-adjust. Kapag nag-adjust yan, i-engage ulit natin para makita nyo. So kapag nag-adjust yan, kung makikita nyo, diretsong diretso. Kapag ka uminit mga idol, bumabaluktot to. Bumabaluktot yan. Trip ulit. Ayan. So bumabaluktot to. Kapag ka bumaluktot to sa sobrang init ng connection nyo, may itutulak naman to. Tignan nyo mga idol. Magti-trip yan. O diba? Napakaganda. Magkano lang yung diferensya ng nabibili natin kumpara dito sa mga circuit breaker na lagi kong ini-endorse sa inyo. Magkano lang diferensya, safe pa kayo mga idol. So ganito dapat yung laman ng isang circuit breaker. So sa mga gusto bumili nito, ilalagay ko lang sa ating products para makabili rin kayo. O ayan na. Hindi lang dapat wire mga idol ang nakalagay from point A to point B gaya ng nasa picture nito. Hindi pwede yung sasabihin na naman na kung 10 ampere, 20 ampere lang kagaya nito. Hindi pwede yun mga idol. Hindi natin pwedeng sabihin na ganon. Kasi maraming nakakabasa. Maraming sasabihin ng mga nag-aaral, mga silent reader, okay lang naman pala yun. Sige. Ganun na lang bilhin ko, mas mura pa. O, di ba? So, anong mangyayari kapag ka nagkaroon ng sunog? Yung circuit breaker ko, hindi nag-trip. So, sasabihin, wala na naman. Diba? Kaya, ginawan ko kagad dito ng video mga idol para maiwasan natin yung mga ganong klaseng idea na nababasa natin, sasabihin natin okay lang kasi nabasa ko, yun pala mapapahamak pala kayo. So sana maraming makapanood ng video na ito, maraming magkaroon ng idea. So nasa sa inyo na yan kung anong bibili nyo, nasa inyo pa rin naman mga idol ang desisyon. So sa akin lang is pinakita ko lang kung ano nga dapat talaga ang laman ng isang circuit breaker. Mapa 10 ampere man yan, 5 ampere man yan, 20 ampere. Ayan. So ganun dapat, no? Huwag tayong basta-basta lang mag-comment ng gusto nating sabihin. Dapat yung sasabihin natin is reliable at walang mapapahamak. So ito na yung brand niya. Yan yung brand na ginagamit ko sa aking solar setup mga idol. Mayroon pang mga ibang brand akong ginagamit, pero madalas kasi nauubos yon. Kaya ito yung talagang subok na subok ko na brand. Get Chile. Okay? Alam nyo na kung anong bibili nyo. Nandyan lang yan sa ating product. So bahala na kayo. Basta sa akin, i-explain ko na. Okay? So see you on our next video mga idol. At good luck.